today's mini vlog, ito nga ay maglilinis tayo dahil nga sinipag ako at bagong gising pa lang ako. Pagkagising ko kasi dyan ay nakita ko tong napakaruming lamesa. Kahit hindi ako sipagin din, na choice naman ako din yung maglilinis. Kaya dyan lilinisin na natin. Umpisan ko na kasi nga napakarumi talaga nitong mesa, ang daming kanin-kanin. Hindi na lang nga isipin ko manok yung mga nakatira dito. Paano ba naman palaging may kanin-kanin kahit saan? Yung mga manok kasi pumapasok na lang dito, kaya naiinis ako. Konti na lang kakatayin ko na yung mga manok na yun. Ay Diyos ko, kung hindi mo palaging may nawawalang manok dito, nangatay na ako kahit hindi sa akin. Joke lang yun na, baka kalain nila magkukuha ako ng manok nila. Napakaliit lang itong bahay namin pero palaging marumi. Paano ba naman yung mga anak ko, talaga laro pa lang yung alam nila, kaya palaging marumi dito. Pagkatapos ko nga palang linisan itong mesa, isinunod ko naman itong lababo. Paano ba naman, punong-puno na talaga ng uling, kaya dyan pinunasan ko muna at nilinis ko muna para mailipat ko tong kalan namin. Nahihirapan kasi akong magluto dito sa pinaglagyan dito sa kalang at palaging narirumihan itong tubig namin, kaya ililipat ko na itong kalan. Kakaigib mo pa lang pero napakarami na talaga ng tubig, kasi paano ba naman itong mga abo dito sa kalang namin nahuhulog. Kaya dyan inilipat ko na dyan at inalis ko na rin yung mga tira-tira na mga abo ng kalang dyan. Dahil nalilinisin ko nga ang buong bahay namin, kaya dyan ay pupunasan ko muna nga ang lahat. Pinunasan ko muna yan bago ko nga pala ilagay itong mga inumin namin. Inilagay ko na nga dyan yung dalawang inumin namin. Pagkatapos naman doon sa kusina, ito naman sinunod ko naman dito sa sala. Nagwalis muna pala ako dyan at pupunasan ko na. Lalampasuhin ko na rin dyan. Paano ba naman, napakarumi na talaga nitong sahig namin, kaya kailangan na talagang lampasuhin. Hindi na nga pala ako miram ng map dyan, inindano ko na lang yung basahan namin. Di pa nga ako tapos maglinis dyan, ayan, nainitusan naman ako ng asawa ko na magpainit ng tubig. Habang naman nagpapainit ako ng tubig, nagwawalis naman ako. Heater naman pala yung ginamit ko, kaya okay lang kahit iwanan ko. Dyan nga ay kumulo na itong heater at nagtitimpla na ako ng kape. Minsan nga hindi ko na siya pinagtitimpla ng kape. Paano ba naman, napakatakot niya magkape, alos kada oras ata nagkakape siya, tapos ako palagi nagtitimpla. Minsan hindi ko na siya pinagtitimpla, pinapabayaan ko na lang siya magkusa na magtimpla. Paano ba naman, palagi na lang siya nagkakape. Tapos ko naman palang magano ng kape dyan, na naglampaso na muna ako dito. Paano ba naman bumabasa itong nasa kusina namin, kaya dyan pinunasan ko muna para mga matuyo. Habang nga naglilinis ako dyan, ayan naman yung anak ko, inuutusan ko naman kasi medyo pagod na talaga ako dyan, kaya sabi ko tulungan muna nila ako. May dalangang mangga yung asawa, kaya dyan inayos ko na muna. Napakarami naman ito, kala na magbebenta ako ng mangga. Kung hindi lang nila nakita na kinuha ng asawa ko yan, ay talagang ibebenta ko yan. Siyempre binigyan ko rin yung mga kapatid ko para naman, kala mo naman mauubos ko lahat na yan. Napakarami naman kasi na mangga yan, yung iba nga maasim. Ayoko kasi masyadong maasim na mangga. Dyan nga ititikim muna ako dito sa mangga. Pinabalat nga lang pala ng anak ko yan, kaya titikman ko lang dyan. Nga pagkatapos ko naman maglinis dyan, ay Diyos ko, itong pagod ko na talaga to, magluluto pa ako. Ay talaga, kapag nanay ka na, lahat na lang, kahit pagod ka na talaga, kailangan mo pa rin gawin yung gawain talagang bahay. Diyan nga ay magluluto lang akong talong. Binili ko lang pala yan ng 25 pesos dun sa kakilala namin, kasi dumating nga siya ng umaga, kaya dyan bumili na ako. Magtutorta lang talong ako at magigisa lang ako ng kamatis dyan. Nagprito na rin ako ng 2 pirasong talong dyan at isinalang ko na nga pala itong tortang talong. Habang naman pala inihihaw ko tong talong, ay na inalis ko muna yung mga tangkay ng mga kamatis. Paano ba naman, napakarami niya, hindi naman pwedeng iluluto ko rin yung tangkay, kaya dyan inalis ko na. Dyan nga ay mag-ano muna ako ng mga itlog. Bago ko pala itong itlog, ito na naluto na pala itong mga inihaw ko. Binalatan ko muna nga pala dyan para mailagay ko dito sa may itlog. Sobrang pagod na talaga ako, talagang pinagsabay-sabay ko yung mga ginagawa ko dyan para matapos na nga. Kasi nga yung katawan ko talaga, pag sumumpong na yung katamaran ko, talagang hindi na ako talaga gagalaw. Yung asawa ko na lang nun yung papalutuin ko, kaso wala siya, nagbabasketball siya, kaya kailangan ko talagang iluto yan. Kapag nalalambot naman talaga ako, hindi ko talaga asikaso, iniintayin ko talaga siya para siya magluto. Minsan kasi kapag buntis ka, iba-iba kasi yung mga emosyon na ano mo, tapos agad kang napapagod. Kaya dyan minsan hindi na ako gumagalaw, sila na lang yung pinapagalaw ko. Dyan nga ay nakaluto na nga akong tortang talong at nagigisa na lang ako ng kamatis. So diba, ang bilis, naluto na agad yung kamatis. At kumuha lang ako ng tubig dito sa may takuri at nilagyan ko na ng tubig para painitan, para hindi na palaging nagpapainit dito sa heater.